Lumapit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ng Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-5 na linggo ng pangkaraniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manikisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idadagdag natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, ayon pa sa aklat ng Henesis, nilikha tayo mula sa alikabok, pero inilagay naman sa halamanan ng Eden upang magkaroon ng buhay at pinagbawalan nakakain sa kahoy ng kaalaman upang manatiling mabuhay. Sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon nagtuturo sa atin na hindi ang mga pumapasok sa atin ang siyang nakakasama sa atin, bagkos ang siyang lumalabas sa atin mula sa ating puso, ang siyang nagdulot ng kasalanan at kasamaan. Kaya titingnan po natin ang ating mga puso, gaano tayo kasinsiro at katapat sa Panginoon. At sa mga sandali na dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, lumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin,
at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain, sa kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling pinalapit ni Isus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa Kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Isus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Kayo man ba'y wala ring pag-unawa? Tugon ni Isus. Hindi ba ninyo alam na hindi makapagparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok yon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay inudumi. Sa pagkasabi nito'y para nang ipinahayag ni Isus na maaring kanin ang lahat ng pagkain.
Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isip, nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, panirampuri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao na siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Na sa Miyerkules tayo ng ika-5 na linggo ng kaniwang panahon ng unang taon ng ating pagdiriwang. At sa ating mga pagbasa, may kakaiba po na mensahe para sa ating lahat. Ito ay tungkol sa puso. Puso ng Diyos o puso ng tao. Tingnan na natin ang puso ng tao. Sa ating unang pagbasa, mula sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 2, verso 4 hanggang 17, ang nilikha na tao mula sa alabok ay inilagay sa halamanan ng Eden. Eden, halamanan ng Eden, ibig sabihin doon sa gitna, puso ng nilikha ng Diyos, upang ang tao ay magkaroon ng puso. At ipinagbawal sa kanya ang pagkain ng bunga mula sa kahoy na magtuturo ng masama o tama. Kailangan lang doon siya sa mga makakain na mga mawabuting kahoy o tanim. Kaya kapag sinunod ng tao, magpupuri siya sa Diyos ng buong buhay niya, ayon pa sa ating Salmo 103. Pero ang nangyari, ang tao ay nagkasala kapag ipapatuloy natin ang pagbasa sa aklat ng Henesis, pagdating sa Kapitulo 3, nagkasala na ang tao. Inilagay sa kanyang puso ang kabutihan. Pero kuminsan ang malayang pagpasya ng tao, magpasya pa rin siya sa udyok ng mali o kasamaan. Kaya sinasabi ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, verso 14 hanggang 23, na sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi po ang pumapasok sa tao na mula sa labas, ang papasok sa tao, ang siyang nagpaparumi, ang siyang nag-udyok ng kasamaan, ang siyang dahilan ng kasalanan, pero ang lumalabas mula sa puso ng tao. Mula sa puso ng tao. Kung ano yung puso na inilagay doon sa Eden, ang puso ng tao ngayon na siya ay pinalabas na sa paraiso, sa Eden, ay siyang dahilan kung nagkasala o hindi ang tao. Ang puso, sa salitang Hebreo at Aramaiko, dahil ang ating Panginoon ay Hebreo, Israelita, live. Ang live, hindi lang po siya puso. Siya yung pinagmulan at sentro ng lahat. Lahat ng ating damdamin, lahat ng ating tunguhin, lahat ng sentro at esensya sa buhay ay doon sa live. Kakaiba sa kardia, na salitang koinoko na Grigo. Kardia, yung puso, gaya ng ating pag-unawa sa ating salita na puso, yun, na nasali naman sa Latin na cor.
Sa English, heart. Sa atin ay puso. Pero kuminsan, kung tayong mga Pilipino magsalita din tungkol sa puso, kuminsan sabi natin, sana may puso. Darating na ang February 14, araw ng mga puso. At ang atin bang tinitingnan ay ang puso o ibang udyok ang siyang nagtutulak sa atin upang magkaroon tayo na kung anong kilos o anong pag-isip o anong tunguhin sa buhay. Kaya mahalaga po pagtingnan po natin itong puso. Pag tingnan natin ang buong Biblia, napakarami po ang tungkol sa puso. 1,580 kabisis. 1,580 na bisis na ulit ang puso sa iba't ibang paraan. At ito ay naugnay, una tungkol sa Diyos at ang ilan ay sa tao. Ang puso ng Diyos ay iba, sapagkat mula sa puso ng Diyos, doon ang kabutihan. Kaya nga kapag magbasa tayo sa Biblia, ang puso ng Diyos ay laging sinasabi niya, inuukit ko sa tao ang aking mga kautusan. Doon sa puso natin, inuukit ang kautusan na siyang magbigay sa tao ng isang gabay. Paano tayo mamuhay na matuwid? O sa salitang Hebreo, tov, na maayos naman ang pagsalin nito sa Koine na Griego, kalo, o sa Latin, bonus, o good, o sa ating salita, mabuti. Pero, ang ating ebanghelyo ngayon, kapag katingnan po natin ang mabuti tungkol sa puso, ay dapat po nating tingnan sa background na mayroon pong tradisyon ang mga Hudyo. At ano po yung tradisyon? Ito po yung tradisyon na tinatawag na tradisyon ng tahor at tama. Ang tahor ay ibig sabihin malinis. Ang tama, hindi po tama. Ang tama, ibig sabihin marumi. Kaya, tahara, puro. Ang tama ay yun ang marumi. Kaya sa ating salita, ang tama ay tama, pero sa salitang Hebrew ay iba. Kaya pag tingnan po natin, ito yung tradisyon ng mga Hudyo. Ang tinatawag na tahor o tahara versus sa tama, na kung saan, ayon sa aklat ng Leviticus, mula Kapitulo 12 hanggang Kapitulo 15, mayroong tinatawag na mga pagkain na dapat hindi kainin. May mga ginagawa na mga ritual, paano malinis ang isang babae, malinis ang isang tao, paano mag-alay ng mga alay na susunugin upang malinis ang tao, at ang paglilinis sa kaluluwa at puso ng tao ay sa pamagitan ng pag-alay sa templo. Pero alam niyo ba, atin-atin lang ito. Ginagawa ito ng mga saserdote sa templo na mag-alay kayo para maging malinis kayo. Pagkatapos ng babae manganak, o dili kaya gagaling ka mula sa sakit o sakitong at ganito ang ganyan upang ikay malinis, mag-alay ng mga alay na susunugin o dili kaya mga pilak o ginto, depende sa kayamanan ng tao, upang masuportahan naman ang mga saserdote sa templo. Ito ang background. Pero huwag po nating sabihin, maraming magalit. Kaya tingnan lang po natin ang tunay na kahulugan na itong tradisyon ng ano ang malinis, ano ang marumi, nakapagbigay ng masama na paningin ng tao. Na ito pala ay hindi dapat kainin ang baboy dahil ang baboy ay marumi. Kainin lang ang tupa dahil malinis. Kainin lang ito dahil ito ay sa tao. Sapagkat kung kakain ka ng marumi, ay magkasala ka. O dili kaya kapag ikay ay hihipo sa patay, maging marumi ka na dahil ang patay ay marumi. O kaya
ito, nandun sa palengke, itong binibili mo ay marumi yan, kailangang huhugasan ng mabuti upang hindi na maging marumi. Kakaiba itong tradisyon ng tinatawag na tahara o tahor, na maging puro. Pero sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, sinasabi niya, hindi ang mula sa labas ang siyang nagpaparumi. At ano yung nagpaparumi? Mula sa puso ng tao. Doon ang puso. Sapagkat kuminsan, mayroon tayong napakagandang pinapakita sa tao sa labas. Lalo na malapit ng February 14, yung mga nangliligaw, ang ganda-ganda, napakatamis ang kanilang mga salita upang magkaroon sila ng February 14 ng kanilang bitbit na kanilang kapuso. Pero iba pala ang nasa loob ng puso nila. Kailangan, dapat nating tingnan na kung ano ang nasa puso ng tao ay siyang maging sanhi ng pagkasala ng tao. Kaya kung tayo ay may ginagawa, ano bang interest natin? Halimbawa, ang mga kandidato, ano bang interest nila? Ano nasa puso nila na sila nagkampanya na ganito upang manalo sila? Tama ba na ang kanilang ginagawa o ito ay para sa kanilang interest lang? Kaya kapag tingnan po natin ng mabuti, lahat po ng ating iniisip, lahat po ng ating salita, lahat po ng ating ginagawa, ay dapat tingnan kung ano ang nasa loob ng puso ng tao. Kasi kung minsan, itong puso ng tao, Diyos lang po ang nakaalam. Ang Panginoon lang ang nakakaalam ng puso ng tao sapagkat talastas niya, alam niya kung ano nasa puso natin. Siguro makita ng tao, ay kay ganda ng kanyang ginawa. Kay dapat lang siyang manalo. Kay ganda ng kanyang sinasabi, ay dapat lang siyang pupurihin. Kay ganda ng kanyang kalakaran sa buhay, ay dapat lang siyang suportahin. Pero ano ba ang nasa puso niya? Diyos lang ang nakakaalam. Kaya kapag tayo ay kung ano man ang ating iniisip, ano man ang ating ginagawa at ano man ang ating salita, dapat tingnan natin na puso na ayon pa sa pag-isip ng Panginoon, tahor, puros, isang puso na may kabutihan sapagkat anuman ang ating ginagawa, kapag ang puso natin ay may kabutihan at ang ating interest ay kabutihan din, nagpapahayag tayo na tayo nga ay imahin at larawan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magpakabait ka. Magpakabait ka, magpakabuti ka. Sapagkat hindi lang tayo Kristiyano at mabait sa loob ng tahanan ng Diyos. 24 oras, 7 araw, 24/7, dapat tayo ay may puso na mabuti upang lahat tayo ay sa Diyos at nagpupuri at nagpupugay sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sabihin nating malakas, ang Diyos ay mabuti. 1, 2, 3. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Dapat rin tayo ay magpakabuti. Sapagkat mula sa puso natin at kung ano ang ating ginagawa, ito yung ibigay ng hukom sa Panginoon kung tayo ay maligtas o hindi. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-alinglangang pagsasabuhay ng ating reliyon. At sasabihin po natin, Ama, dalisain mo ang aming mga puso.
Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag loob na salita lamang. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa Espiritu at katotohanan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ng aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming miting mahalin ka ng higit sa lahat. Hiling namin ito sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakilanman. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ng loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sagan mong siya iwastong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-ili yung pinintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan. Kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasimitan ng Espiritu kayong banal, makalob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsangang katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa tuwing namamalas, O aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Pagkamat kapisan nito ay iyong panawagan, nalimutin ang sarili't buong layang magdusa, yaring sakit, anong tamis o kay gaan, pagkat ito'y landas tungo sa iyong kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka, tinumin ng napapagal, pagdurusaman ang iyong kalis, papanatilihan may kubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazaren. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkait inuming pagkakaisa ang binigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw ninyo na sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo mga narito, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin, ay dinggin ang pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain ko ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng tumutulong, lahat ng narito, lahat ng ugnay sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksik, liglig at nang umapaw. Ang pagiging dalisay o ang pagiging marumi ay hindi po kung anong nakita at kung anong pumasok sa atin mula sa labas. Bagkus kung ano ang nasa ating puso. Dalisayin natin ang ating mga puso upang ang lumalabas sa atin ay siyang kaya-aya na kabutihang loob. Ngayon na po ang puspas. Mangyari pa lamang itas bagya, ang ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazarene, hagmos mita ng cross, ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos, na sangkatauhan, pakinggan mong kahilingan, lalo na para sa mga ngailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Bastasan po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na ang malahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kaing taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.